Ang ating pong pag-aaral ngayon kinamagasan, the importance of being blessed. The importance of being blessed. Ang kahalagahan na tayo po ay tumatanggap ng pagpapala or blessing. Heavenly Father, we thank you for today. We thank you, Lord, for your goodness, for your mercy. We thank you for sustaining our lives, our health, our well-being. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagkila sa amin sa labit na at ngayon, hinihiling namin kayo po ang maging tagapagsalita. Kayo po ang maging tunay na speaker. Pagkalain mo nga po kami, ituwid kami sa aming mga kalikuan. Itaasi po ang iyong sarili ng inyong pangalan at nawa, Panginoon, ang isang kabutihan, maging kabutihan namin. Lord, make your servant only a channel of your blessing, your footstool, but please be our speaker. In the name of Jesus Christ of Nazareth, our risen Lord, our Savior, our King, we reject and drive away all work and all presence of evil. We ask you, Father, please speak to your people. Kayo po ang sa maging tunay na tagapagsalita. At ang aming mga salita ay maging pagkain ng aming espiritu, maging ng aming katawan, ng aming emosyon, ng aming lahat-lahat, maging kalakasan, gamot, at pagkatuloy sa amin. Manusap po kayo may kapangyarihan, and we ask your Holy Spirit, please enable us. Kung ano man ang makakasagabal para kami tumanggap ng lubos at ganap na pagpapala, pawiin niyo po aming Diyos. At salitan niyo po ng inyong presensya, ng inyong pabor, ng inyong pagbabasa. Descend upon your people, sit on your throne of power, lead us, teach us, Father. In Jesus' mighty name we pray. The importance of being blessed. Napakahalaga po ng mayroong blessing, sapagkat maraming pagpapagod kung walang blessing, wala rin namang pinauuwi ang mabuti. Who is the giver of blessing? The giver of blessing is none other than God. God is the giver of blessing. At marami po siyang bine-bless. For instance, God blesses nature. Ang kalikasan ay bine-bless niya rin. Genesis 1:22, God blessed them and said, be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. At sa katunayan, binless niya po ang buong creation. God also blesses humankind. Genesis 1:28, God blessed them, referring to the man and the woman, and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and every living creature that moves on the ground. So there is blessing for humankind. There's also blessing for the Sabbath. Genesis 2:3, and God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. God also blesses the nations. Psalm 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. God also blesses certain types of people. Psalm 1, for instance, verses 1-3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Blessed, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and his leaf does not wither. Whatever he does prospers. So the Lord blesses individuals. Mga tao, mga type ng tao, at mga individuals. For instance, Genesis 24:1, Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. So meron po mga tao na tumatanggap ng napakaraming blessing. In every way they are blessed. Meron naman mga tao na hindi masyadong tumatanggap siguro. Meron mga taong kulang-kulang ang tinatanggap nila na pagpapala. Hindi nila malaman kung bakit ganun. Pinagpapala niya yung mga ibang ganitong grupo ng tao, pag ganitong ginagawa, meron naman mga individual, talagang pinagpapala. Sa katunayan, sa Genesis 32:24-28, kung paano na-bless itong si Jacob. Makikita po natin kung paano siya tumanggap ng malaking pagpapala. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched, and wrestled with the man. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. Ito po isa sa mga very interesting aspects ng Old Testament. God
came in the form of a man at pagkatapos nakipagbuno kay Jacob. At natalo si Jacob. Hindi makapanapanalo yung Diyos na nagkatawang tao kay Jacob hanggang ginamit niya yung kanyang isang kapangyarihan at hinipo niya yung hip at nalinsad yung buto ni Jacob at siya ay ibang klase ito. Sabi ng man, Diyos na nagkatawang tao, pawalan mo na ako, haalis na ako. Sabi niya, hindi ko kayo bibitawan, hindi niyo ako pinagpapala. At siya ay pinagpala at sila talaga ang pangalan niya, dalawang Israel, at siya ang naging father ng nation ito, in a way of speaking. Kasi nagkaroon ng mga 12 tribes yan, mga anak niya, etc., etc. But God appeared to bless Jacob. Kung may sabi, nakikipaglaro kayo ng chess sa tatay niya, pinapapanalo niyo siya dahil baka uminit ang ulo pag natalo. Bisa nagpapatalo ka talaga. Gusto mong magmukhang bida yung kalaban mo, nagpapatalo ka. Marami pong mga wives, ganun ang ginagawa, nagpapatalo sa husband kunwari. Para yung husband naman ay ganyan, huwag nasaktan. Yung mga matitinong tao kung minsan, alam nila kung kailan dapat mukhang nagpapatalo ka. But si Lord chose na matalo siya doon sa wrestling na yon kasi naman gusto niya talagang i-bless si Jacob. But what was good about Jacob was Jacob was wise to recognize God and wiser still to ask for blessing. Sabi niya, I will not let you go unless you bless me. What a condition! So nakikita po natin that God is the giver of blessing. Meanwhile, the reflector and channel of that blessing is people. People are the reflector and channel of God's blessing. Dahil ang Diyos ang lumikha sa tao at ang tao nilikha niya sa kanyang wangis, dapat ang tao nakakagawa ng ginagawa ng Diyos, and God should be able to reflect God's glory, to be able to do God's work, and to be able to be like God in many ways. Kaya ang tao sa lahat ng kinrit ang maaari mag-reflect ng glory, ng blessing ng Diyos. Therefore, people are to bless God. How do people bless God? We bless God in return. We were created to reciprocate. We were created to do God's deeds. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya para pwede tayong kumbaga makipag-communicate sa Kanya. Sa larong tennis, makipagbali ka ng bola, nagkakaroon ng laro, sa equal kayo ng skill. Di ba't kasi sa conversation, ang masarap kausap, yung kasing talino mo halos, yung magkamukha kayo ng language na sinasabi, yung marami kayong alam at pareho kayo ng mga alam, then you can communicate. And that's one of the reasons why God created man in His image. So that there will be someone like Him, so that there will be someone who can communicate with Him, who can love Him in return, can also bless Him. In other words, pwedeng makipagbalik-balik ka ng communication, pati ng blessing. So people are to bless God. The first reason why we were created is that so we can bless God. We can bounce back to Him, the blessing He gives us, and bless Him in return. Now, He doesn't need our blessing because He is God, but He wants it. And that's how He created us. So, kailangan binibigay natin yon. Yung mga blessing na yan, to bless the Lord, sometimes is to adore God, to worship God, to praise God, to give God happiness and delight. That is also that is part of the many meanings of blessing God. Psalm 103 verse 1. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. So dapat pinupuri natin ng Diyos. When we praise God, we bless Him. What else can we know about people as reflectors of God's blessing? Godly people can bless fellow humans. That authorized people are to bless fellow humans. Sino yung mga godly? Sino yung mga authorized people? Those who were given authority, those who were given positions, office, spiritual offices, to be able to bless people. Talagang si Lord bilang source of blessing, meron siya mga channels of blessing. May chain of command. Laging may dinadaanan ng kanyang mga blessing. So ang mga tao naman, by word, by action, can bless. So by words and by actions, blessings can be given. Pwede ka magbigay ng blessing through words, at kung yun ay galing sa puso, it becomes a blessing. And also by action. Genesis 9:26, He also said, Blessed be the Lord, the God of Shem. So this time, human beings blessing God through words. Blessed be the Lord. People can also bless people, especially those who are given authority to do so. Genesis 27:27 to 29. So when he went to him and kissed him, so he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you of heaven's dew and of the earth's richness,
an abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and may those who bless you be blessed. Ito po ang blessing na ibinigay ng Ama sa anak. Sabi niya, ang blessing ay sa'yo. Ang magbe-bless sa'yo, mabless nawa. At ang manunumpa sa'yo, masumpain din. What can we learn here? Na tumatalbog ang curse or blessing sa mga blessed. But if you are a blessed person, pag may nagbe-bless sa'yo, tumatalbog yung blessing, bumabalik din sa kanya, nabe-bless din siya. Pero pag blessed person ka, may nag-curse sa'yo, tatalbog din yung curse, babalik din sa kanya. Kaya yung kasabihan natin na maliliit pa tayong talbog sa akin, dikit sa'yo. Nangyayari. Especially if you are dealing with somebody who's anointed, who is really blessed by God. Bumabalik doon sa mayroong binitawan na salita o mga thought, yung binitawan nila. So Isaac blessed Jacob at sabi, may those who bless you be blessed, may those who curse you be cursed. In fact, in the whole of Genesis 49, Jacob naman in turn blessed the tribe of Israel. Sa kanya kasi pumunta yung blessing ng ama niya, kasi ngayon na magbe-bless doon sa mga descendants. Kaya sabi sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Why? Because prayer is a blessing. When you pray for people, you bless them. At pagka naman yung mga blessed people, mga anak ng Diyos, lalo't kinakasihan ng presensya ng Espiritu, ang nag-bless sa iba, yung blessing nila bumabalik din sa kanila. At pagka naman, sila ay bine-bless, yung blessing na dumadating sa kanila, tumatalbog din pabalik sa nag-bless. You should understand this mechanic because it has always been like that. Kaya ang bilin ng Diyos sa kanyang mga anak sa 1 Peter 3:9, do not repay evil for evil, insult with insult, but with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Pag ninamnam natin yung salita niya at analyze niyo po yung sinasabi ng verse. Huwag palitan ng mali ang mali. At ang mali, palitan ng pagpapala. Pagpalain ang mga gumagawa sa ng mali. Sabi ko nun, kasi yan ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos. You were called by God, you were saved by God, you are now God's child, so that you will be a blessing and not a curse to people. So that God can use you as a channel of His blessing, not that Satan can use you as a channel of all His terrible things. Sabi kayo mga anak ng Diyos, naging anak kayo ng Diyos at kayo tinatawag kayo at ang calling sa inyo ito, to bless. Therefore, wherever we go, mga anak ng Diyos, we should be blessings, not curses. Pag dumadating tayo sa buhay ng tao, dumadapo tayo sa kanilang buhay, dapat yung buhay nila umasenso, gumanda, dahil dumapo tayo, hindi pumangit. Dapat sumaya sila, hindi lumungkot. Umasenso ang buhay nila, hindi bumagsak. Napatuwid sila, hindi lumiko. Dapat, ganun ang ministry ng mga anak ng Diyos. Sabi kasi, to this, you were called. This is the reason why you were commissioned. You were called by God out of darkness so that you will be in the light. And being in the light, you also become a little light that wherever you go, darkness gets lighted up. Kaya baligtad na baligtad, pagka yung Kristiyano, siya pa yung bad influence. Pag yung anak ng Diyos, siya pa yung magtuturo ng mali sa kapwa. Pag yung anak pa ng Diyos, ang nang-aakit sa mga hindi anak ng Diyos na magkasala. At sila, dahil kilala siguro, identified as godly or as religious, nabibigyan pa nila tuloy ng appearance of correctness sa mga mali nilang ginagawa. Dahil sabihin ng iba, nagba-Bible study yan, Christian yan, baka naman yung ginagawa niya, ngayon, tama. Bakit na ginagawa? Nagiging ka tuloy authority. But remember, kahit anong bahay ang puntahan natin, dapat tayo nagiging blessing. Nagpunta ka sa isang picnic ground, mas luminis yun kaysa nung bagong dating ka, hindi iniwan mo kalat. Pumunta ka sa isang magkakaibigan, tahit-tahimik ang buhay nila, hindi nagka-intriga. Hindi may nagmamahalan, sisingit ka, guguluhin mo, makaagaw ka. Dahil we were called to become blessing. Pag kami negosyo ang inyong kapatiran, ng ating mga kapatid, pag bumili ka, hindi puro discount ang hinihingi. Dahil hindi ka na blessing nun, nagiging ka ng curse. Hindi ka naman stockholder, you expect a discount. Kailangan nagiging ka blessing. Pumunta ka sa negosyo ng may negosyo, pagkatapos kayo mag-transact, hindi kayo richer. Ikaw naman, ako humingi gusto mo, at kung na-develop mo rin yan into something else, you also become enriched. Hindi yung lahat na lamang ng one relationship, one way. Ikaw kuha ng kuha, kabig ng kabig, you don't become a blessing.
Hindi yung kung nasa dorm ka o marami kang roommate, pagpasok mo, nagising na lahat ng tao dahil bagsak ng bagsak ang pinto, ang iyong paa, ang ingay-ingay mo. Hindi ka blessing. Isa kang sumpa sa mga natutulog. So ano, manghihiram ka ng isang bagay hanggang hindi habol-habol, hindi mo isosole. Hindi ka blessing nun. Kailangan ang tao, blessing. Maaari niyo bang sabihin sa katabi niya yan? Dapat blessing ka. Diba? Sabi sa ikaw, blessing. Kaya dapat nagiging tayong blessing to each other. Halimbawa kayo, nasa mga kumpanya, empleyado, blessing kayo dapat sa kumpanya. Hindi dinadaya-daya nyo, hindi pagka hindi nakaharap ang amo, hindi na kayo nagtatrabaho, inuuwi nyo yung paper clip, inuuwi nyo yung mga papel, kung pwede lang iuwi yung mesa, toilet bowl ng opisina, iuuwi lahat. Hindi kayo blessing nun. Kailangan yung kumpanya naging napaka-unlad dahil nandun kayo. The little table where you work, gumanda dahil nandun kayo. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi naman tayo anak ng kadiliman eh. So, dapat yung blessing dumadaan sa atin, pumupunta sa tao. Kasi alam nyo, may kasabihan. Yun daw, meron daw bang humahawak ng kalderong hindi nauulingan. Ibig sabihin, kung may kaldero ka at nagpapakain ka ng tao, nagbibig ka, nagsaserve ka, paano ka nauulingan ka rin? Ibig sabihin, nakakakain ka rin. Doon sa hinahawakan mo, nabe-bless ka rin. Pwede ka bang daanan ng blessing na hindi na matitira sa'yo? Di ba kahit anumang bagay na daanan ng halimbawa tubig, nababasa ka rin? So, pag dinadaanan ka ng blessing, meron din napupunta sa'yo. Pag dinadaanan ka ng sumpa, meron din natitira sa'yo. Pag dinadaanan ka ng malas ng kapwa mo, meron natitira rin sa'yo. So, sabihin iba, meron mo bang malas, pastor? Kahit ano ba, pabalik-balik ka rin mong doktrina, meron talaga, di ba? Meron talagang tao, kahit anong gawin niya, hindi umasenso. Meron naman tao, pag ginagawa niya, konting-konting effort, umaasenso. Well, call it by another name kung ayaw niyo ng word na yon. Pero meron talagang blessed at may hindi. So, dapat, ina-analyze natin yon. For you to become a recipient of blessing, first, you must be a channel of blessing to other people. Hindi pwede yung lahat ng nakatabi mo dinilubyo. Nakilala mo lang. Talaga namang sa minalas naman ako, nakilala ko to. Wala nang ginawa ko di humingi, magreklamo, mangutang. Wala nang ginawa ko di dumagan ng dumagan sa buhay ko. Paano tayo magiging recipient ng blessing kung hindi mo na tayo giver and channel of blessing? So, pagka ang mga tao, ginagawa tayo ng masama, gawa natin ng mabuti. Kasi pag ginawa niya ng masama, yung gumagawa ng masama, tabla na kayo. At kung tabla na kayo, di pareho lang. So, paparusahan siya, paparusahan ka rin kasi pareho kayo eh. Pero para hindi kayo pareho, dapat hindi mo siya patulan. Dapat gumagawa siya ng mali, gumagawa ka pa rin tama. At doon pa lang, nagiging kakaiba yung anak ng Diyos. Hindi siya kamukha ng mga anak ng sanlibutan. Blessing is from God. The giver of blessing is God. That blessing may be received through God's chosen channels. Kasi Lord, dalawang paraan ng pagbe-bless niya. Ibibigay niya yung direct o pinapadaan niya sa kapwa ang nakakain natin. Kaya alert tayo kung sino yung dinadaanan noon. Dapat naka-open tayo to that. At alert din tayo kung yung blessing ipinaadadaan lang sa atin patungo sa iba, ipinaaabot lang pala sa atin, hindi naman atin. Hindi yung pakidala mga itong sulat na to doon sa kabila, pagliko mo, binabasa mo ng sulat. Hindi naman para sa'yo. Taga-abot ka lang. Ibigay mo nga itong pera na to doon, hindi na nakarating. Channel ka lang dapat. Kaya po tayo, pag may mga blessing, tinatanong din natin sarili, Lord, akin po ba to o pinapaabot niya lang sa iba? Hindi naman lahat ng dumadating sa kamay natin ay pang atin. Ngayon, kung hindi para sa inyo at inangkin nyo, siyempre may parusa yan. Ngayon, kung hindi pala yun naman para sa iba, para sa inyo, inabot nyo pa rin, malalaman naman ng Diyos, napakalilig naman ng puso nito. Ibinigay pa yung para sa kanya, papalitan ng Diyos. Marunong naman ng Diyos. You cannot outgive God. Kaya ang mahalaga, iniisip natin na hindi ako manglalamang ng kapwa. Because God sees in secret everything that happens. Pag nanlamang ka, ikaw ang magbabayad noon. Pero pag itinalamangan, ang Diyos ang nagbabayad. And it's much, much sweeter to give God to receive. Kasi laging sobra. Kaya mahalaga na tayo po open na tumanggap ng blessing, open tayong maging daanan ng blessing patungo sa iba. Ang blessing ng Diyos hindi pwedeng harangin. Hindi pwedeng pakialaman. Tulad ni Balak, he hired Balaam to curse Israel. So Numbers 22, verses 6 and so on, may istorya ito. Si Balak ay hari, kalaban niya ang Israel. Lagi na lang nanalo yung Israel. Ang ginawa nga niya, binabayaran niya yung prophet. Sabi, halika, sumpain mo Israel. At ako naman ay manalo. Numbers 22, verse 6.
Now come and put a curse on these people, because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the country. For I know that those you bless are blessed, and those you curse are cursed. Akala niya yung tao ang may kapangyarihan. Balaam went along. Pumayag siyang sa bayaran. Pero tuwing susumpain niya ang Israel, blessing ang lumalabas sa kanyang bibig. Balaam ends up blessing Israel. Kaya sa Numbers 23, verse 11, Balak said to Balaam, "What have you done to me? I brought you to curse my enemies, but you have done nothing but to bless them." So Balaam explains his actions in Numbers 23, verse 12. He answered, "Must I not speak what the Lord put in my mouth?" In Numbers 23:20, "I have received a command to bless. He has blessed, I cannot change it." Yun ang sinabi nito si Balaam. Gumagamit kasi ng strategy to si Balak eh. Si Balak ay may balak. Balak niyang talunin ng Israel, gagamitan niya ng hocus-pocus. Binabayaran niya yung prophet. Hindi, alam naman ang lahat eh. Pag may binless ka, nabibless talaga eh. Tapos pag may chiles ka, nakakers, ito na, babayaran na kita. Isumpa mo lang Israel. Isumpahin mo, manalo naman ako. Pumayag-payag naman tong prophet for hire. Pero tuwing magtatangka siya na express ang Israel, blessing ang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi na nagbayad, ano ka ba? Bayad na ako ng bayad sa'yo eh. Baligtad ang nangyayari, lalong nabibless yung kalaban ko. Kaya anong magagawa ko? Sa blessing ang lumalabas. Kung binabless sila ng Diyos, sino makakaiba nun? Not even I. Alam niyo ba, mga kapatid, pag gusto kayong i-bless ng Diyos, walang makakapigil. Pero pag ayaw kayong i-bless, wala rin makakapigil. Wala. Ang mahalaga, tumayo tayo dun sa lugar na binadaanan talaga ng blessing niya. Tularan natin yung mga nade-bless, kung ano man ang dapat tularan doon. But we should continue to enthrone God in our hearts, do all the right things. Important. And the first thing that we should do is to bless God. We should bless God with words, with action, with adoration, with worship, with praise. Paano nyo mabe-bless ang God kung reklamo kayo nagreklamo lagi? Nakaka-bless ba yung makarinig na reklamo? Nakita niyo yung mga Israelites na reklamo sa disyerto, narong ipatuklaw sa mga ahas ng Diyos, narong bumuka yung lupa't kainin sila ng buhay, narong sila igutumin, kung ano-anong nangyayari sa kanilang dilubyo, kasi reklamador. So manalamin, itatanong natin sa sarili, o ikaw, reklamador ka na? Reklamo ka ba ng reklamo sa Diyos? Wala ka nang ginawa kundi magreklamo? You are not blessing God then. Because to bless God is to praise Him. To say all the good things that He does. To lift up His name. To adore Him. To worship Him. Bless yung mga tao na marunong mag-bless sa Diyos. Psalm 113, verse 2, the New King James Version. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. So, bless ang tao ang Diyos. Kumbaga, binibigyan kami Lord ng blessing, binabounce back mo, balik sa Kanya. Pinapraise din natin siya. So give pleasure, give delight, and give joy to the Lord. And get and receive blessings from God through anointed, appointed, authorized, and blessed people. Meron nun. Meron talaga. Magtataka ka, bakit pag pinag-try naman ako ng taong ito, may nangyayari, yung isa naman wala. Bakit itong taong ito? Pagka miniministera niya ako, pag kinakounsel ako, lumilinaw ang isip ko. Samantalang napakarami ko na pinakinggan, hindi naman lumilinaw ang isip ko. No? Minsan merong teacher na, bakit ito sinuro niya yan eh? 500 beses ko na itong napag-aralan kung saan-saan eh, bakit ngayon ko lang yata nakita ang ibig sabihin nito? O bakit ngayon ko nagkaroon ng kaliwanagan? Meron talagang ganon. So imbes na lagi natin isipin yun at kontrahin yung ganong phenomenon, eh intindihin na lang natin na tayo makiayon. Alam niyo ba na pati si Pharaoh of Egypt asked for blessing from Moses? Nung kutakot-takot na hirap ang tinanggap ng kanyang bayan galing sa parusa ng Diyos, sabi ng Pharaoh, sige na nga, umalis na kayo. Alis na, pero teka. Makilis naman ako. Sabi ni Pharaoh, Exodus 12:32. Take your flocks and herds, as you have said, and go. And also bless me. Nagpa-bless siya. Sabi niya, kalaban ko ito, ibarang niyo ito. Pero obviously, binabless ko ng Diyos eh. Sabi, pakibless naman ako. Bago kayo umalis, marunong yung Pharaoh.
marunong tumanggap ng pagkatalo. At least up to that point, no, in the story. Marunong kumilala kung sinong dapat kilalanin. Alam niyo, sa buhay, dapat alam natin kung sinong dapat kilalanin. Kung sinong dapat mo saluduhan, kung sinong dapat mo igalang. Alam mo dapat yun. Romans 13, verses 1 to 2. Everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Sabi, gusto mong address? Ilagay ka sa lugar. Pasakop ka sa authority. Sabi, lahat ng authority nandyan dahil inilagay ng Diyos. Walang authority na nandyan na hindi inilagay ng Diyos o at least pinayagan ng Diyos. Kaya yan nandyan. So meron tayong parents and elders, authority in our home. Meron tayong civil and institutional authority, ang gobyerno. Meron tayong spiritual and religious authority, the church. At kahit saan tayo naroon, dapat tayong pasakop at sumunod doon sa nakatataas sa atin. Hindi puro rebellion at paglaban ang iniisip. Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them, so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Pag daw ang leader nyo ay malungkot, magulo, dahil hindi nyo sinusunod, dahil hindi kayo cooperative, kayo rin ang lugi. Sabi niya nun, nako, sabi niya nun, if their work is not a joy, if it becomes a burden, that will not be of any advantage to you. Kayo rin ang lugi. Una, baka siya magalit sa inyo. Baka siya magkasala. O nagkasala siya ngayon, baka mawala yung blessing na dumadaan sa kanya papunta sa inyo. Di nabarahan, dinanlugi ang DM. O kaya ay hindi siya naging creative, hindi siya naging masaya, hindi naging maganda ang paglilingkod sa mga tao, ang pangunguna. Kayo din ang lugi in the end. Kaya sabi, submit to authority. And there are really those who receive God's very special favor. Those who are blessed, anointed, empowered. We don't know why God and how God does it. Pero meron. Zechariah 2:8, sabi niya, whoever touches you, the end of the line, touches the apple of his eye. In other words, kung sino kumukontra sa inyo, kinukontra nila ang Diyos. Kung sino ang sumasalungat doon sa hinirang ng Diyos, sumasalungat sa Diyos. At pag sinaktan niya yan, sinasaktan niya ang Diyos. Whoever touches you, touches the apple of his eye. Yung apple of God's eyes. So 1 Samuel 26 verse 9, si David nagkaroon na ng pagkakataong patayin si King Saul na walang ginawa naman yung King Saul kundi habulin at pagtangkain patayin si David. Pero hindi niya ginawa kahit gusto na rin ng mga tauhan niyang patayin yung hari. Sabi ni David sa 1 Samuel 26 verse 9, but David said to Abishai, don't destroy him, meaning Saul. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless? Sino ang maaaring magbuhat ng kamay doon sa inanoint at kinless ng Panginoon at pagkatapos hindi siya magbayad na hindi siya maging guilty? It's a great guilt to lift your hand against the Lord's anointed. So David did not do what he could have done. And that was to kill Saul. Kasi natutulog, nalapitan nila, kaya na niyang patayin. Hindi niya ginawa. Kanya, who can do that and be guilty? Ni-respect ni King David si Saul because God anointed Saul. Kahit pa nga si Saul was very imperfect, had a lot of mistakes, ang dami-dami niyang mga maling desisyon, ang inirespeto ni King David yung anointing na ibinigay ni Lord kay Saul. At hanggang hindi obvious yung binawi na namatay na si Saul, hindi siya gumawa ng anumang bagay para saktan, halabanin yung hari. Kahit pa nga, maraming ginagawang mali yung hari. Kasi hindi naman imposible sa Diyos na yung mga mali na binigyan niya ng anointing and authority, tatanggalin niya sa power. Kaya naman niya. Because it is He who puts him into thrones and authority. And remember this, do not cheat and steal blessings. Meron pong isang tao, ito'y true story. Humingi ng blessing sa kanyang pastor. Pastor, meron po akong gagawin, pakibigyan niyo naman po ako ng blessing. Kasi alam niya sigurong importante yung blessing eh. Ang pastor naman, ano naman ang gagawin mo na kailangan ng blessing ko? Eh hindi, pagpe-pray ko pa kung sasabihin ko sa inyo eh. Basta't bigyan niyo na lang ako ng blessing.
Yung pastor ay trusting. Siguro mabuti ang kalooban. Ibinless, o sige kung ano man yan, di binibless na kita. Alam niyo po bala ang balak nung humihingi ng blessing ng pastor? Isplitin yung church, humiwalay, at maghakot ng mga members ng church sa kanyang grupo. At tinangka talaga at ginawa, nabigo lang nga. In other words, ito yung naonse niya, nalanse niya, nauto niya na pastor na nagbigay ng blessing, pero hindi in-honor ng Lord yung transaction, hindi binless yung binebless ng pastor. Kasi it is eventually really the Lord who gives the blessing eh. Channel ka lang eh. So kung ikaw ay linlang ng iba at nagbigay ka ng blessing, hindi rin in-honor ni Lord, hindi rin ibinibigay yung blessing. But the Lord in His infinitely wonderful ways will give blessings directly or through a person. At if it's not through that person, hindi ibibigay sa'yo. Meron naman directly binibigay. Meron naman kahit ibinigay ng tao, yung pala ayaw ni Lord yung transaction, hindi niya rin in-honor. So kahit malin lang mo yung tao, hindi mo naman malin lang ang Diyos. Hindi rin magpa-prosper. Dinaya pa yung pastor, ninakawan ng blessing. Yung pala sabi, i-bless niyo po ako, pastor, dahil meron akong hawak ditong kutsilyo at itatara ko sa inyong dibdib. I-bless niyo ako, magkaroon ako ng lakas na gawin yan. Yung pastor man hindi alam, sige na nga, blessing. Sabi niya, ikaw, bigay ka ng blessing, Hindi pwede, cancel. Pero mahalaga, humihingi tayo ng ganon. Sa ating buhay, blessing is everything. It is everything. Bakit? Kahit anong pagsisikap nyo at hindi kayo binless ng Diyos, wala rin mangyayari. Bale, wala. Psalm 127, verses 1 to 2. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Ibabad niyo yung verse at tingnan natin at namnamin yung verse na yan sa ating isipan. Kahit daw anong pagsisikap mong gumawa, pag hindi binless ng Diyos, walang kauuwian. Kahit anong pagsisikap mong magbantay, pag hindi binless ni Lord, mawawala rin yung binabantayan. At kahit anong sikap mo maghanap buhay, maaga kang gumising, magkapuyat-puyat ka sa paghahanap mo ng kayamanan, ng makakain, ng kabuhayan, ang pagtulog ng mahimbing ay ibinibigay lang ng Diyos. Ibig sabihin yung pagtulog ng mahimbing na habang natutulog ka, nakakapera ka, nagkaka-blessing ka, umuulad ang negosyo mo, kahit tulog ka, Diyos lang ang nagbibigay nun. Kahit na ikay hindi matulog, kahit na magpakapuyat-puyat ka, pag hindi ka binless, wala rin uuwian ang lahat ng bagay. So anong kailangan hinahanap natin? Una, mga kapatid, blessing ni Lord. Pangalawa, we always do our best. Yung alam natin, ibinibigay natin yung best, yung sipag. At pagka tayo'y nagtanim, binless niya yung itinanim, tumutubo. Pagka hindi, namamatay. Pero alam mo, hindi ka nagtatanim, ipagtanim ka ng Diyos. Kuminsan, ang blessing niya, sobrang ganun din. Pero alam natin, normally, you have to do what you can. You have to do your work and ask God to bless your work and make it fruitful. But apart from the Lord's blessing, nothing happens. Sasabihin nyo, bakit maraming hindi Christians parang nabe-bless? Sabi naman sa Bible yan eh. The Lord sends His rain both on the just and the unjust. That the Lord causes His sun to shine on both the wicked and the righteous. So gusto niyang i-bless eh. Kaya lang, kung hindi ka naman believer, hindi ka anak ng Diyos, yung blessing mo pang dito lang sa lupa. Pag namatay ka, impyerno pa rin. Pero at least na-bless ka sa lupa. Meron na mga tao, pupunta na nga sa impyerno pag namatay, habang buhay, impyerno pa rin. Pero kailangan tayo mag-isip-isip pag nangyayari yun. Bakit? Unless the Lord blesses an effort, it will not prosper. So for you to prosper, the number one thing that you should look for is God's blessing. Ma-bless niyo tayo. And you do that, you increase your opportunity to be blessed by first blessing God. And also, you should bless people. You want to be blessed? First, be a blessing. You want to receive? First, be a giver. You want to harvest? First, plant. Kailangan na una yung mga dapat mauna. And whenever we are with people, give them your blessing. Yung sino ba ako? Baka naman sino ba akong blessed ng blessed para ang yamong ko naman. Malay nyo, meron pala kayong blessing na maibibigay. Ginipili pala tayo ni Lord na maging blessing to people. Be a blessing and be a channel of blessing to people.
Luke 6:28. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ibang-ibang klase ang Christianity. Marami kabaligtaran. Pero maraming katotohanan talaga para mo marating kabaligtaran. Like, na-discover nila noong 16th century, you reach the east by sailing west. Maraming ganong parang kabaligtaran. At na-discover natin sa buhay, we keep what we give away and we lose what we selfishly keep. That we get blessing by giving it. That we get love by giving it. Because things have a way of coming back. Pero sa pagbibigay nyo ng hatred ang natatanggap ninyo. Diba? Sa paggawa natin ng masama sa kapwa, masama ang bumabalik sa atin. Bumabalik lahat. Pabalik-balik ang lahat. Kaya ang sabi nga nitong si Solomon, ano ba yan? Ang tubig pupunta lang sa langit, magiging ulan uli, magiging ulap, magiging ulan. Pabalik-balik ang lahat. Pabalik-balik. Cyclical. So kung ano ang gusto nyong bumalik sa inyo, yun ang paliparin nyo. Kasi yun ang babalik. Kung anong gusto nyong gawin sa inyo ng kapwa, yun ang gawin nyo sa kanila. Sinabi yan ni Lord. What you want people to do to you, do to them. At kung anong ayaw natin ginagawa sa atin ng kapwa, huwag natin gawin sa kanila. Bumabalik ang lahat. Yung minamahal ay nagmamahal din. Yung ating inaapi ay gumaganda. Bumabalik ang lahat. So you want to be blessed? First, give blessing. And be a blessing. Let's bow before the Lord and think about these things. Ano po ba ang ibinibigay natin sa ating kapwa? Blessing ba? Ano ba ang dumadaan sa ating mga kamay patungo sa kapwa? Blessing? Ang mga salita ng ating bibig tungkol sa kapwa, anong lumalabas na words? Blessing? Kasi yan ang babalik. Nagtatanim ba tayo para umani? Ano ang dapat nating gawin para lalo tayong mag-blessing? While blessing cannot exactly be earned, but at least we should always stand in the path of blessing. And one of the surest way to do that is to be a blessing to yourself. I'd like to challenge each one. Sino pong mga tao ang pwedeng ma-bless dahil sa inyo? Ginagawa niyo ba yung pinaka-best para sila ma-bless? Kung teacher kayo, are you giving your best? Preparing your best? Kung tayo ay employer, are we giving our employees the best we can give? Kung tayo po employee, are we giving our employers the best services, the best labor? Are we giving to the Lord, to the church, our best efforts, our best talents, so that the best will also go back to us? We are surrounded by so many people. Those that do their best always receive good things. They may not always receive the best things, but definitely they don't get the worst things. Because life is cyclical. Ang itinatanim, inaani. Sa ilang saglit po ng katahimikan, pagbulay-bulayan natin, paano pa tayo mas magiging blessing sa ating kapwa? Kung kayo isang asawa, paano kayo magiging lalo pang blessing sa inyong asawa? Sa inyong anak, sa inyong magulang, sa inyong kapatid, sa inyong kasambahay, sa inyong kasama sa gawain, sa ministry? Tayo ba'y pabigat o pagaan sa kapwa? Tayo ba ay blessing when we walk into people's lives? Is the world much better because we're here? Think about these things and ask the Spirit to lead you in personal applications so that the Word of God may accomplish His holy purpose. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Importance of Being Blessed.